Okay, good morning. So, ayan, ngayon ay, ano bang date ngayon? June 2. So, dito yung tanim natin nung May 10. So, 8 days na lang ay 1 month old na siya. So, medyo maliit to, pero naku nga, tinignan ko lang yung tubig. Medyo mataas-taas naman yung tubig. Tapos ayan, yung mga tanim natin tuloy-tuloy pa rin naman. Nagpuprune-prune lang ako dito kasi nasa flowering stage na agad siya. So hopefully pag nakakuha ako ng mga bagong sweet basil ko, medyo okay na yung itsura. Ngayon medyo pangit yung itsura. May mga namatay na lemon basil. So ayan, hinarvest ko na yun nandito. Tapos ito yung may waterproofing. Ito naman, so tinest ko na nung dati, yung sure ko nakita nyo dati. Meron dito nahuhulog or tumutulo. Yung tubig nito hanggang dito, yan, nasa kalahati. Eh dati kahit ganon, may tumutulo. Ngayon, wala na. So it means yung waterproofing na nagamit ko ay okay. So ang tanong lang natin, ito kaya nilagyan ko na waterproofing yung loob. Kung pwede ba natin siyang gamitin sa loob. Para mas madali na rin siyang linisin. Kasi kahapon, ito pala, ito yung kahapon. Ito ba yun? O, ito yung kahapon. Ito, medyo malinis-linis pa kasi merong tawag dito, lining. May plastic lining kaya medyo malinis-linis. Pero hindi naman kasi may butas ng konti yung lining kaya may mga dumi-dumi sa gilid. Tsaka ito yung takip niya. Ito yung takip niya. Pansin nyo, madumi. Kasi sumiksik na yung dumi dun sa styro. Binabrush ko siya pero masyado na nakasiksik. Ayaw ko lang masyadong diinan yung pagbrush kasi magkaka-problema naman tayo pag na-deteriorate siya. Baka mas mabilis siya mag-deteriorate. So, ayan. Pero at least may mga learnings tayo kasi yun yung una natin yung paglilinis ng container. So, ito, hindi na siya lumaki. So, sa palagay ko, ito na yung size niya. Ang aantayin na lang natin is yung maturity niya. So, pag kung kailan siya magbabago na yung itsura, ayan. Pero ngayon, green na green siya, ayan. Itong unang tatlong nasa loob kasi, hindi siya dong kita sa video, pero tatlo yan. Yan yung mga naunang bunga. So, itong mga nasa labas, yan, iba na to. Yan sumunod. 6. So, after niya magbunga pala ng 6, medyo tumigil siya. Magbulaklak. Tapos yung ibang bulaklak niya, nag-abort na. Yun yung napansin ko, mga 6 na peraso. Ayan, ito. Kalimutan na natin ito tinanim. Ito muna. Ito yung next harvest natin Tinanim natin to nung April 25. Yan, April 25. So, 6 yan. Pero medyo lagging kasing isa. At ito yung April 30. So, may lagging din doon na isa. Tapos pala, yung hinarvest ko kahapon ay ano ba yun? 10. Hindi talaga 10. Ayun yung pan-10. Siyam. So, siyam lang yun doon sa styro. Pero nung nakita ko yung nutrient solution, nasa kalahati pa siya. So, iniisip ko kung yun nga, babawasan ko pa ng konti yung solution. Tapos, lalagyan na lang natin ng mga pabigat. Yung mga, siguro, mga bottled water na may laman. Para tumaas lang yung level ng tubig. Hindi ko sure kung nabanggit ko na yun. Pero yun yung isang plano ko. Yan. Nag-set up na ako ngayon ng bago nating tataniman. Although, meron pa akong 3 days para mag-prepare. Pero ipe-prepare ko na mas maaga. So, ito yung may leak. Nakita ko, dahan-dahan lang naman yan. Siya yung may leak. Ito naman, may leak. Dito lang sa gilid. Yan, sa gilid. Kaya okay pa yan. Hindi ko na nilipat yung hydraulic natin. Diyan na lang. Ang ganda rin ng tubo ng romaine natin. No? So,
ano ba yun? April 20, April 25, yung regarding pala sa harvest, parang nag-average din siya ng mga nasa 100. Minsan may 130, 100. Pinakamababa yata, 90 plus. Nasa 90 plus eh. So, mataas yung average natin. Tsaka kung mapansin nyo, laing cherry tomato dyan. Pinatay ko na. Bala ko na kasi tanggalin talaga. Ito na lang inoobserbahan ko. Isa. Ang bala kong ituloy is itong bell pepper natin. Ang iniisip ko kung kratky ba o nasa lupa. Palagay ko ikakratky ko kasi based sa bilis ng pagbunga, medyo matagal yun sa lupa. Kahit tinadiligang natin ng ano. O kaya drip fertigation. Matagal ko na sinasabi pero hindi ko pa rin nasusubukan. Hindi ko pa rin ginagawa. Sorry. So, ayan. So, dito, may tatlo. Yan, isa, dalawa, tatlo na pesto. Ang kailangan ko na lang yung pagpapatungan. Yan. So, ito, yan. Maraming, ano dyan, no? Tawag dyan, kulitis. Dami. Tapos kahapon, nito, nakalimutan ko itong diligan. Kahapon to, sobra siyang natuyo. So, ayan, may mga dahon na nag-suffer, hindi na naka-recover. Pero kahapon, tumba yan. Tumba. Hindi ko na diligan. So, diligan natin na medyo marami-rami ngayon. Pero kasi, isang ano dyan, habang lumalaki kasi sila, bumibilis yung pag-consume nila ng tubig. Yun yung hindi ko na agapan. So, sobrang natuyo siya. So, may mga dahon na hindi na talaga naka-recover sa sobrang pagkatuyo nila. Kawawa naman. So, kasalanan ko yun. Kaya naging ganon. So, ayan, ayusin ko pa yan kasi lalagyan natin yan ng styro. Tapos dito, maglalagay pa tayo ng styro dito. Siguro isa, tas dito. Dalawa. Baka ganun na lang ako dyan. Yun. So, yung next na tatransplant natin, 30. Ay, 30 ba? Hindi, 15 lang. Dito. Ngayon, in terms naman sa mga seedlings natin, ito. May seedlings tayo dito. So, ilang days na to? 3 days old. Kasi, May 30 ko siya nilagay, tapos ngayon ay June 2. Pero meron yung kasabayan doon sa baba, which is mas maganda yung tubo. Oo. Yun lang sabihin ko. Mas maganda yung tubo. Kasi ito yan, 3 days old. Makita natin yan pag before transplant na. Pero syempre, yun sa baba, indoor nursery yun. Maganda yung alaga doon. Yung ilaw nun from 5 AM to 9 PM. Naka-automatic na rin naman yung kaya hindi na ako masyadong nag-aalala. So ito yung mga May 5 natin. Ito, alam ko mga halos kasabayan ito ng mga romaine natin dyan eh. Yan pa lang naman yung first batch natin ng romaine. Tapos ito halos kasabayan na rin siguro mga 5 days lang yung pagitan yan. Itong, may scamander din tayo dun eh. Kasama ng hydraulic natin. So ayan, looking good naman. And ngayon, focus muna tayo sa lettuce. And possible bell pepper. Magtatanim ako 6 na heads. Ang tanong lang ko saan ko ilalagay. Pero madali nang pag-isipan yun afterwards. So yan, kailangan ko nang dilig dito. Baka ito naman yung next na mamatay natin. Pero kasi malalim to eh. Malalim yung lupa nito. Ano. Malalim lupa niyan. Kaya kung tuyo man siya sa taas, yung sa baba niyan, hindi naman agad-agad matutuyo yan. Yan, yung pechay natin. So, yun yung activity ko mamaya. Sana matapos ko kaagad. May isa ko dito yung 3. Ito may plastic lining. Pero may binili rin pala akong plastic lining. Polyethylene lining na parang 40... Ano yan? Basta may size siya eh. 30 by 40 yata yun. O 50. Parang ganun. Pero 19 pesos sa isa. Bumili na ako. Isa sa iti-testing ko. Ito kasi tinitape-tape ko pa eh. Susunod, ano lang, ilapat ko lang. Tapos lagyan ng tubig. Yun. Pag yun okay na yung ganun sukat, yun na lang din gagawin ko sa susunod. So
So ito sa palagay ko, i-retire na rin natin tong talong. Hindi na naman siya nakakatulong sa atin. And itong pepino, sige, subukan pa natin yan. Nag-revert na rin tong bunga na to. Yan. And then cherry tomato. Yan, so niretire na rin natin yan. Dilinisin na lang natin kasi maliban dun sa tubig niya na ipandidilig ko rin doon, yung container niya, ay yung container, yung 1.5, yung case na pinaglalagyan niya, gagamitin natin patungan. Ayun, meron pa akong patungan dito. So, moving forward, siguro mag-ipon ako para makagawa ng medyo mas magandang patungan, papagawa tayo. Kasi wala akong mga power tools para sa ganun eh. So, isa yun sa mga invest natin. Pero ngayon, may makakausap naman tayo para gumawa nun para sa atin. Bibigyan na natin specs. Yan. Tapos, siyempre, materials. Meron pang mga konting materials dito. Gusto ko sana ma-utilize yung mga nandito para matpawasan yung tambak. Ayan. So, ayan naman. Dito, harvest na lang ako ng seeds. Hindi ko na talaga siya masyadong inalagaan maliban sa pagdidilig. Yun na lang. Yun na lang pinakatulong ko sa kanya. Ito kasi flowering na eh. So, excited na ako sa buto na ma-harvest natin. Tapos, tanim agad tayo para gumanda yung quality ng seeds natin. So, ayun. So, susunod sana, puno na to. Pero kasi, by design, parang yun nandito, 4 batch lang yun nandito, parang every month, or parang per week kasi yung gusto kong harvest na senaryo. So, nag-adjust din tayo sa seeding. Ang seeding ko na is Tuesday, 18 seeds, Thursday, 18 seeds. Tapos, ang target na harvest nun is every Friday to Sunday. Pero tingnan natin. Pero yun yung target ko, kung 45 days Pero kung aagahan natin, mababago din yun. Ay, ipo 42 days natin, ganyan. Kasi kung igagawin natin ng every 42 days, tatama din yun. It's either malapit dun sa date sa Tuesday or malapit dun sa Thursday. Ganun yung magiging schedule nun. So, ayun. May konti tayong mga wins ngayon, which is ito, hindi na nagli-leak. Then, ito testing na lang din natin. So, yun nga pala, maliban dyan sa space na yan, baka i-occupy ko na rin to. Yan. That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.